Hello guys! Meron tayong sasagutin habang nagtutupi tayo ng mga damit. So, may nagtatanong po sa akin kung bakit daw maliit lang yung bahay ko nandito naman daw ako sa abroad. Well, Madam, Mamshi, guys, unang-una ng rason kung bakit maliit lang yung bahay ko is hindi ko siya afford. Hindi ko afford ang magpatayo ng bahay ng malaki kasi iniisip ko ang long term. Hindi ko lahat ibubuhos yung sahod ko sa isang marangyang bahay porkit nandito ako sa abroad. Pangalawa, iniisip ko na sa aking pagtanda ay kapiranggot lang naman ang pwede kong matirahan. Iniisip ko din na habang nandito ako sa abroad ay hindi ko naman siya matitirahan. 'Di ba? So, yun yung mga dahilan kung bakit maliit lang yung bahay ko. At ang pangatlo, hindi ko kayang mag-maintenance na kung ako'y matanda na, malaki yung maintenance ng bahay. Hindi biro ang magpatayo ng malaking bahay. So, yan yung iniisip ko, yung maintenance. At iniisip ko talaga kung magpapatayo ako ng malaking bahay, ano yung imi-maintenance ko, saan ako kukuha kung ako'y wala ng trabaho. So, pang-apat, iniisip ko din, dalawa lang yung mga anak ko, tapos magpapatayo ako ng malaking bahay. Iniisip ko na yung mga anak ko, pagdating ng panahon, na kung nasa tamang edad na sila, maghahanap buhayan sila, may kanya-kanya na yan. At tulad ko, iniisip ko, kung hindi man lahat na kagaya yung kapalaran, ako'y laging wala sa tahanan. Lagi akong naghahanap buhay. Lahat binuhos ko para pagkaroon ng income. At ang panglima, iniisip ko din na kung ako'y tatanda na ako lang mag-isa. For example, ako lang mag-isa or andyan yung kabiyak ko. So, dalawa lang kami. So, hindi ko na maiikot ang buong kabahayan ko kung ako'y tumatanda na. Kasi, sa edad ko ngayon, malapit na akong mag-50, iniisip ko na hindi ako magpo-for good hanggat kaya pa ng katawan ko, kasi ito na yung, gaya ng sinasabi ko, ito na yung nakasanayan kong trabaho. So, yun yung mga dahilan, 5 dahilan kung bakit hindi ako nagpapatayo ng bahay na malaki. Kasi iniisip ko na ang lahat, bago ko pa lang pinatayo yung bahay ko, sapat na sa akin na concrete na siya, na mayroon akong mga gamit na pwede kong magamit. Kasi is a useless naman kung malaki yung bahay mo tapos empty ang mga bawat sulok, 'di ba? So, iniisip mo talaga pag nagpatayo ka ng bahay, kung ikaw, lalo na kung nagpatayo ka ng bahay is above 40 na, isipin mo kung matatapos mo pa yon. Tapos isipin mo palagi yung mga consequences, kung wala ka bang anak na nag-aaral, kung wala ka bang anak na maliit pa lang, hindi mo dapat ibuhos yung pera mo sa bahay lang, lalo na kung ang income mo naman is hindi gaanungan kalaki. At kasi guys, ang lahat ng rason ay nakadepende po yan sa ating income. So, dapat i-maximize natin or i-less natin talaga kung ano yung mga dapat natin gawin. Hindi yung, porque nandito ka sa abroad, kumikita ka ngayon, isipin natin, 2 years lang yung kontrata at hindi natin alam kung i-renew pa tayo ng ating mga employer or company. So, dapat i-mindset natin na matatapos mo siya within 2 years na contract. Kasi pag hindi mo siya natatapos, sayang naman, 'di ba? Ang laki ng bahay tapos hindi mo natatapos. Ang pangit din tingnan. So, yan yung mga consequences na dapat nating tingnan. At lagi din nating tatandaan na sa ating pagtanda ay kapiranggot lang yung ating matitirahan. So, ang importante dyan, may bahay ka, may konti kang perang na itabi para sa iyong sarili, para sa iyong pangangailangan sa iyong mga anak habang nag-aaral pa sila. Hindi yung kumakapit ka na lang sa utang. Dapat isipin natin na
ay anhin natin yung malaking bahay kung yung trabaho mo naman is limitation lang. Kasi 2 years contract nga lang tayo. Again, 2 years contract na naman, ganun. So, dapat yung kung nandito ka sa abroad, hindi natin kailangan na malaking bahay para ma-impress tayo sa ating kapitbahay na malaki tayong bahay, kasi yun yung, sorry ha, pero ito yung mindset ng mga karamihan. Kailangan magpatayo ng bahay kasi nandito ka sa abroad, malaki yung kita mo. Para ma-impress mo yung mga kapitbahay mo, kailangan mayroon kang ganito, mayroon kang ganyan. Which is me, hindi ako nakipag-compare sa mga taong nagsasabi sa akin na bakit ganun lang yung afford ko. Yes, ganun lang ang afford ko kasi ganun lang, hindi tayo pare-pareho ng mindset. So, ang sa akin kasi, iniisip ko yung long term ko na habang tumatanda ako, dapat mayroon akong extra income na para sa pangangailangan ko, na hindi ako nakakaabala sa ng aking mga anak. Kasi sila, in the future, magkakaroon din sila ng sarili nilang pamilya. So, yan yung dapat nating ititingnan na kung mayroon tayong proyekto sa ating mga sarili, dapat matapos natin yun. So, yun sa akin, kahit maliit lang, at least, natapos ko siya. At least, nabuo ko siya. Tapos, sinimulan ko kasi yan simula nung nag-abroad ako. Ang goal ko talaga is magkaroon ako ng savings para sa mga anak ko, at magkaroon ako ng bahay, at magkaroon ako ng savings para sa sarili ko. So yun yung natupad ko, na nag-start ako nung simula nung nag-abroad ako dito sa HK. So ang mga lahat ng goals ko talagang pinaplano ko, ni-write book ko yan, nagkaroon ako ng notes na ano pa ba ang kulang kung dapat i-adjust. So unang-una yung nasa mindset ko ay mag-iipon muna ako. Tapos nung may sapat na ako ng ipon, saka ko na nagplan na kailangan ko nang bumili ng bahay. Hindi ako nagpatayo ng bahay, guys. Bumili lang ako ng isang bahay, which is pinasok ko siya sa Pag-ibig in 11 years. So sa awa ng Diyos, nabuo ko na siya. Kaya hindi ko iniisip na kailangan ko pa ng mas higit. Kasi in this world, kailangan mo lang yung mga pangangailangan mo, yung tama lang. Yung hindi yung kailangan mo ng bungalow, aanhin mo yan. Diba? Aanhin mo yan na in the future then, baka maibenta mo lang din. Kasi nga, kailangan mo ng maintenance. Si ganito, wala na. Si ganyan na, sira na. So, kailangan mo ng panibago. So, yan lang guys, ang aking sagot sa mga tanong ng mga tao nakapaligid sa akin. Bakit daw ako ay nandito sa abroad, maliit lang yung bahay ko. Hindi yun issue sa akin kung maliit yung bahay ko. Ang issue sa akin, at least may bahay ako. Mayroon akong mauuwian kahit papano, hindi ako naninistorbo sa ibang tao or sa mga anak ko in the future. So yun lang guys, sana meron kayong makukuha at napupulot sa aking mga sinasabi ngayon na simple lang, pero pinag-isipan ko in the long term talaga kung paano ko i-handle or paano ko maitawid yung aking hanap buhay, na hindi mo kasi alam, lalo na kung kontrata lang yung pagkikitaan mo, 2 years contract mo, tapos ka na, tapos may malaki kang bahay, wala kang pera, hindi mo alam kung in the future makakapag-apply ka pa, ganun lang yung mindset ko, kaya advanced lang. So thanks God naman at medyo tumagal, diba, is mas okay na. Thank you guys sa papanonood sa mga videos ko, maraming salamat, sana supportahan niyo po ako palagi.